Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 17. Please, don't leave me. Mas masasaktan ko si Meredith kung wala ka rito. Magtago ka na lamang sa kabilang kwarto. Pauuin ko rin siya agad. Masyado na tayo nagpapadala sa emosyon natin, Timothy. Nakakalimot na tayo, lalo na sa mga taong dapat ay pinahahalagahan natin. Ang buti-buti ni Mary. Huwag nating kalimutan na isalba siya sa sakit na tayo ang may gawa. Puro ka ganyan. Pero kapag ka inaangkin naman kita, nakakalimutan mo ang lahat. Napatanga ako sa sinabi nito. Ngumisi pa ito sa akin. Libog kong libog. Oo, libog nga. Walang ibang salita na pwedeng gamitin. Hindi kita mahal. Hindi mo ko mahal. Compatible tayo sa kama. Sa sex. Pero iyon lang yun. Pwede ko rin mahanap sa iba yan. Oh, come on. Malabo yan. Hindi mangyayari yan. Napaatras ako nang mas lumapit siya sa akin. Napabalik nga ako sa kwarto. Kaatras ko. Isinara naman ni Timothy ang pinto. Bumagsak ako sa kama na agad nitong sinundan. Pumatong ito sa akin habang titig na titig sa mga mata ko. Akin ka lang, Claudette. Walang ibang lalaking aangkin sa'yo kundi ako lang. He's drunk, pero kaya niya pa rin namang i-handle ang tama ng alak sa katawan niya. Natigilan ako nang maramdaman kong sinisimula na niyang itali ang kamay ko. Hindi ako nanlaban. Nilalamon ang matinukong isipan ang titig nito. Hindi ko nga alam kung saan niya nakukuha ang necktie na gamit niya ngayon. Hinapit niya ang bewang ko saka iniangat. Napadikit ako sa headboard at mabilis nitong itinali roon sa kabilang bahagi ng necktie. Timothy, yung sex at performance na kaya kong ibigay ay hindi mo makukuha sa iba. Ako lang ang may kayang ibigay ang ganong klase ng performance sa'yo. Sa akin mo lang makukuha ang satisfaction, babe. Umalis ito sa ibabo ko. Para ngayon lang natauhan. Kaya sinubukang tanggalin ang pagkakatali ng kama. Ngunit nabigo ako. Pakawalan mo ko. Kailangan kong umalis. Baka mabaubutan ako ni Mary rito. Lumapit ito sa cabinet. Nakita ko ang kinuha nito. Ang mga laruan niya. Pati ang tali sa paa ay inilabas nito. Lumapit siya sa akin. May gunting din siyang dala. At yon ang ginamit siya sa pagtatanggal ng saplot ko. Nang wala nang natitirang saplot sa katawan ko, ay sinunod niyang itali ang magkabilang binti ko. Sa kanya itinali ang mga yon sa magkabilang side ng headboard ng kama. Nakaangat na ang ibaba ko para akong exhibitionist sa harap nito. Dama ko ang pagkalat ng init sa katawan ko. Hindi naman mahirap ang pwesto ko. Flexible naman ako. Nang magkatinginan kami ni Timothy, ay baka sa mukha nito ang satisfaction habang nakikita ko na ganito ang ayos. Wala naman yung mga alalahanin ko kanina. Libog na naman ang nangingibabaw. Nang sumampa ito sa kama ay pumwesto ito sa tapat ng pagkababae ko. Dinampot nito ang vibrator at marahang pinaglanda sa pagkababae ko na namamasana. Napaangat ako sa dala noong kilabot. Napasinghap ako. Nang ipasok nito yon sa loob ko, dama ko ang marahang pag-vibrate noon sa loob. Binitiwan nito yon, saka siya bumaba ng kama. I think nasa labas na si Meredith. Nanlaki ang mata ko. Don't tell me iiwan mo ko ng ganitong pwesto. Umiling-iling ako. Tanggalin mo ang tali. Kabadong ani ko rito. Pero umatras na si Timothy. Lumabas ito.
Itinulak na lamang papasok ang maleta ko saka isinara ang pinto. Meredith? Malakas ang tinig na salubong ni Timothy. Hi love, sorry at humabol pa ako ha. Pinilit ni Mami Tessa ang boss ko na payagan akong mag-leave ulit eh. Kaya naman heto at narito na ako. I miss you love. I'm happy na narito ka. Pigil na pigil ako na mapaungol habang para akong mawawala ng ulirat sa posisyon ko ngayon. Masyado mabagal ang pagbabibrate ng vibrator sa loob ko para akong nabibitin. Gaano pa ako katagal sa pwestong ito? Dapat kasi tumuloy na lamang ako sa pag-alis. Magpahinga ka muna sa room lab. Susunod ako. Kailangan ko lamang tapusin to. Sige, medyo nakakabawi pa lamang ako dahil sa pagsama ng pakiramdam ko. Pagkatapos noon, puntahan mo agad ako sa kwarto ha. Sure love, napatirik na ang mata ko. Gusto ko nang magmakaawa na bilisan na ang bagay na nasa loob ng pagkababae ko. Ganito mag-torture ang lalaki. Hindi ko magawang sumigaw dahil tiyak na maririnig ako ni Meredith. Babaliwin talaga ako ni Timothy. Lumuluha na ako dahil hindi ko na alam kung normal pa ba ang nararamdaman ng katawan ko. Gusto kong angkinin na ako ni Timothy. Gusto kong magpakasasa ito sa katawan ko. Bumukas ang pinto. Hindi lang pagkababae ko ang basang-basa. Pati ang katawan ko'y tagaktak na sa pawis. Inilak nito ang pinto. May pilyong ngiti ito. Habang titig na titig sa akin. Sorry. Sorry't natagalan sa pagbalik. Ipinainom ko pa ang gatas ni Mary eh. For sure makakatulog na yun agad. Tiyak na may sleeping pills yun. Lalo't confident ito na makakatulog si Meredith agad. Please Tim. Please. What? Tell me. Claudette. Naupo ito sa gilid ng kama. Nangangawit na rin ako sa pwesto kong ito. Pero mas nangingibabaw ang paghahangad na angkinin na nito sa ganitong posisyon. Inabot nito ang Clint at ang marahang pinaglandas ang daliri roon. Basang-basa ako roon, kaya swabe ang pakiramdam habang nilalaro nito roon. Tinanggal din nito ang vibrator sa kanilakasan ang paggalaw noon. Ito yung tipo ng vibrator na may hugis bilog sa magkabilang side upang hindi dumiretso sa loob ng pagkababae. Kahit pa walang may hawak. Saka muling ipinasok ni Timothy ang bagay na yon sa aking butas. Angkinin mo na ako. I want to feel you inside. Now, Timothy, para na akong mababaliw. Gusto kong maramdaman ang katigasan mo sa loob ko. Please, naluluhang pagmamakaawa ko rito. Louder, Claudette. Sabihin mo ang anumang gusto mo. Talk dirty to me. Babe, isagad mo na ang katigasan mo sa pagkababae ko. Please, please, pagmamakaawa ko. Para akong high na high samantalang libog lang naman itong nararamdaman ko. Hindi naman ako nag-a-addict, pero parang kadodroga lang dahil sa nararamdaman ko ngayon. Ngumisi si Timothy. Pinatay na nito ang vibrator. Saka, kinalag ang taling nakatali sa kamay at paa ko. Gusto ko sanang tumutol at hilingin dito na angkinin na lamang ako sa ganong posisyon. Pero, nakuha na niyang tanggalin ang mga yon. Saka siya pumwesto sa ibabaw ko. Ibinaba niya ang suot niyang boxer at marang ipinasok sa hiyas ko. Ang mga binti kong malaya na ay pinapalupot ko sa bewang nito. Kaya mo bang iwan ako? Mawala ang ganitong nakababaliw na experience sa piling ko? Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat, Claudette. Kaya kitang ipaglaban, sabihin mo lang. Pero kung ilalaban niya ang relasyon naming dalawa, tiyak na mabubunyag ang sekreto naming dalawa. Hindi pwedeng mangyari yon. Hindi ko kayang magalit ang kakambal ko sa akin. Tiyak ding aabot sa kaalaman ni na Lola ang ginawa ko. Nakataksilan sa aking kapatid. Tiyak na hindi niya rin ako mapapatawad. Habang inaangkin ako nito, ay hinahayaan kong lunurin
kaming dalawa sa makamundong gawaing ito. Lahat na ng posisyon na alam namin ay ginawa na namin. Sabay na rin kaming nakatulog pagkatapos. Pero ako, maaga akong nagising. Tulog na tulog si Timothy. Nakapag-shower ako at nakapagbihis na ay naghihilik pa rin ito. Hila ang maleta na nakuha kong makalabas ng hotel roon, na hindi naiistorbo ang dalawang natutulog sa magkabilang silid. Nakasakay rin ako ng taxi nang matiwasay. Agad na inutos na ihatid ako sa pinakamalapit na sasakyan ng bus o airport. Ma'am, medyo malayo po ang biyahe. Baka nauuhaw kayo. Eto po ang tubig. Mabait naman ang lalaki, kaya tinanggap ko yon. Nakasarapan naman yon, kaya panatag akong binuksan yon at ininom. Pero bakit nga ba hindi ko naisip? Na bago ko naisip na tumakas, ay napaghandaan na yon ni Timothy. Bakit nga ba hindi ko naisip na posible na pwede rin itong gawin niyang ginawa niya noon na nasa resort kami? Nakatulog ako. Nagising na lamang na nasa isang silid na ako. Isang magarbong silid. Ang pinto ay nakalak. Ang balcony ay masyadong mataas. Hindi ko kayang tumalon para makababa. Hindi rin advisable na lumambitin dahil alam kong mahuhulog pa rin ako. Kinalampag ko ang pinto. Umaasang may magbubukas para sa akin. Mayroon naman, pero mga armadong babae na naghatid ng pagkain ko. Tinatanong ko kung nasaan si Timothy, pero ayon sa kanila, ilang araw pa bago nito ako mapuntahan. Ibig sabihin nasa Altabara pa ito kasama ng kanyang asawa? Nang tanungin ko kung pwede na ba akong lumabas, hindi nila ako pinayagan. Naisahan na naman ako ng lalaki. Paano ko maitatama ang mali ko kung kontrol ni Timothy ang lahat-lahat? Napakagago niya. Naalala ko ang phone ko. Agad kong iginala ang mata ko. Umaasang makita ang cellphone ko. Thanks God. Nasa bedside table yon. Pwede akong humingi ng tulong. Pero paano ko gagawin yon kung hindi ko alam ang address ko? Nakita ko na lamang sarili ko na si Timothy na ang tinatawagan ko. Babe, malambing pa ang tinig nito. Ang kapal talaga ng kanyang mukha. Hayop ka? Hindi ako preso para ikulong mo. Palayain mo ko, Timothy. Uuwi na lamang ako ng San Agusta. Relax, babe. Relax. Huwag ka rin masyadong maingay. Nasa banyo lang ang asawa ko. Humagik-gik pa ang lalaki na akala mo naman ay aliw na aliw ito. Pakawalan mo ko. Please. Why not? Maghubad ka muna. May kamera ang kwarto mo. Gusto kong makita ang katawan mo. Gago. Buwisit na pinatay ko ang tawag. Pinaglalaroan lang ako ng lalaking ito. Nakuha lang ako sa lambing at effort niya. Kaya ngayon, ganito na ang kapalaran ko. Tumahan ka. Tumahan ka na sa pag-iiyak, iha. Nababahala na kami sa ginagawa mo sa sarili mo. Hindi ka kumakain. Hindi ka rin natutulog ng maayos. Pauwi na si Sir Timothy sa linggo. Di bali na lang po. Mamamatay na lang po ako sa gutom at puyat. Wala naman akong pakialam eh. Wag naman. Lumabang ka. Lumaban? Paano ako lalaban kung ikukulong ako ng gagong yun dito? Pagkatapos, magpapakasasa sa katawan ko. Ganito pa pala ang gagawin sa akin. Kilala po ba ninyo ako? Kapatid ako ng asawa niya. Kabit niya. Other woman niya. Hindi niyo ako dapat inaalagaan dahil parang tinatraidor na rin ninyo ang asawa niya. Palayain niyo na po ako. Napabuntong hininga ang ginang. Hindi. Dito ka lang. Iyon ang utos sa amin ng amo namin. Gusto ko nang umalis. Ayoko na po rito.
Ilang araw na akong nakakulong. Maawa kayo sa akin. Pasensya ka na. Iiwanan ko na lamang dito ang pagkain mo. Tatawagan ko si Sir Timothy. Baka sakaling makabalik siya ng mas maaga. Busy sila ni Meredith. Hindi pa sila nakakauwi. Nasa Altabara pa rin sila. Bago pa makalabas ang matanda, ay nagring na ang phone nito. Agad akong tumayo pero bumagsak lang din ako sa sahig dahil sa labis na panghihina. Ay sara na ng matanda ang pinto nang gumapang ako palapit sa nakapinid ng pinto. Naroon pa rin ito sa labas. Sinubukan kong makinig. Buti na lang at uso sa matanda ang mag-loudspeaker. Sir, ayaw naman pong kumain eh. Talaga pong magpapakamatay sa gutom. Stress na sumbong ng babae. Subukan niyo pong kausapin. May investor kaming kasama ngayon dito. Hindi pa ako pwedeng umalis eh. Ayaw na po talaga eh. Iyak po ng iyak at hindi ginagalaw ang pagkain. Yung huling kain niya po eh, nung isang gabi pa. Ano po bang mas mahalaga sa inyo? Yung investor na yan o yung maabutan yung ang matigas na ulo na itong babaeng ito? Manang, parang nagrereklamo, na ani ni Manang. Mamamatay na ito. Isang bulati na lamang yata ang nabubuhay pero bibigay na rin sa labis na gutom. Damn! Dinig kong mura ni Timothy. Ang tigas ng ulo. Hindi na itago sa tinig ang frustration. Takam na ako sa pagkain pero hindi ko hahayaan ang sarili ko na kainin yon. Bahala nang mamatay. Kung ikukulong lang din naman ako rito, sa sobrang hilo ko ay hindi ko na natapos pa ang pakikinig. Nablangko na ako hanggang sa mawala ng malay. Ihanda nyo ang pinaka-fresh na mga prutas para sa kanya. At ibibigay ko yan para kainin niya mamaya. Magluto ka rin ng iba't ibang klase ng ulam na may sabaw ha, para makakain siya pagising niya. Hilong-hilo pa ako pero pinipilit ko na imulat ang aking mga mata. Nakadextrose na ako, pero tiyak kong narito pa rin ako sa silid na pinagkukulungan sa akin ni Timothy. Nakatalikod ito, kausap yung Manang na hindi ko maalala ang pangalan dahil sa hilo ko. Pero ilang araw na yung tagahatid ng pagkain ko na hindi ko naman kinakain. Anong ginagawa ni Timothy rito? May ilang araw pa ito sa Altabara ah. Umaga na. Maliwanag na sa labas. Hindi pa rin nila pansin. Nagising na ako. Umalis ang matanda. Nagpanggap ako na tulog. Nang makita kong haharap na si Timothy, nakapikit na lamang ako. Hello Mary. I'm really sorry kung bigla akong umalis ha. Tumawag kasi si Lola Astrid eh. Pinapauwi ako. Nandyan na naman ang mga tauhan ko kung kailangan mo ng tulong. Yung ibang meeting ko ay pinakancel ko na lamang. Uuwi ka mamayang gabi? Hindi ko marinig si Mary, pero saglit kasing natahimik si Timothy na waring nakikinig sa kausap sa kabilang linya. Ako nang bahala. Don't worry. Tumawag ka na sa akin kapag nakauwi ka na sa bahay natin ha. Sunod kong naramdaman ay ang pang-upo ng lalaki sa gilid ng kama. Ginagap nito ang kamay kong may nakasalpak na dextrose. Tapos na itong makipag-usap sa asawa niya. Nararamdaman ko na pinag-take nito ng halik ang kamay ko. Saka iyon idinikit sa kanyang pisngi. Bakit naman ang tigas ng ulo mong babae ka? Sobrang mo akong pinag-alala nun ah. Nang makita ko ang CCTV na nakalugmok ka sa tabi ng pinto. Bakas nga sa tinig nito ang pag-aalala. Pero hindi ako pwedeng magpadala na naman. Dahan-dahan akong nagmulat. Agad kong binawi ang kamay kong hinawakan nito. Babe, parang natataranta ito. Hindi alam kung hahawakan ako or what. Hinawakan ko ang dextrose at akma sanang tatagilid at tatanggalin iyon. Pero mabilis naman ako nitong napigilan.
No! No! Lumayo ka sa akin. Total, ito naman ang gusto mong mangyari, hindi ba? Ang pahirapan ako dahil hindi mo ako mapapasunod. Ito na. Ako na mismo ang gumagawa nun sa sarili ko. Bakit ganyan ka mag-isip, Claudette? Kahit kailan, hindi kita ginustong mapahamak. Sa'yo ako, mapapahamak, Timothy. Gumuhit ang sakit sa mga mata nito. Never kong naisip yan, Claudette. Hindi dahil dinala kita sa ganitong lugar, ay gusto na kitang ipahamak. Ano pala? Gusto mo lang patunayan na selfish ka? Babe, bakit ba bigla kang naging ganito? Okay naman tayo nitong mga nakarang araw. Kung nirerespeto mo yung desisyon ko, hindi sana tayo ganito. Hindi ko yan kayang gawin. Ang irespeto ako. Ang pakawalan ka, Claudette. Hindi ko kaya. Bakit hindi? Side chicks lang ako. Mas maraming mawawala sa'yo kung ako ang pipiliin mo. Walang piling na involved sa ating dalawa. Hindi mo rin pwedeng sabihin na in love ka na sa akin. Dahil alam natin na pareho na mahal mo ang asawa mo. Hindi ka pwedeng magmahal ng dalawa dahil iisa lang yung puso mo, Timothy. Tsaka kahit ialok mo pa yan sa akin, hindi ko yan tatanggapin. Si Meredith pa rin ang pipiliin ko. Paano kung wala si Meredith rito? Matagal na. Kaya mo ba akong tanggapin? Hindi pa rin. Hindi maganda sa mata ang maraming tao na saluhin ang asawa ng kapatid ko. Naiintindihan mo ba yon? What the fuck? Mas mahalagang isipin ng iba ang kahit sa nararamdaman mo. Bakit? Wala naman akong nararamdaman sa iyo Paulit-ulit na lang ba tayo? Come on. Imposible na wala kang nararamdaman sa akin. I am confident na enough na mayroon akong lugar sa puso mo. Umiling ako rito. Huwag kang mag-a-assume. Kasi ikaw lang naman ang mapapahiya. Hayaan mo na akong umalis. Kung mamatay man ako sa daan, labas ka na ron. No, babe. Dito lang tayo. Aalagaan kita hanggang sa mahalin mo ko. Kumindat pa ito. Magpalakas ka. Medyo mabaho ka na para makaligo ka na. Mapapaliguan na kita. Humalik pa ito sa noo ko. Hindi ako nakaiwas dahil hindi ko naman inaasahan na gagawin nito yon. Hindi ako nakalaya kahit pag ginutom ko na ang sarili ko sa ilang araw ko rito sa bahay. Dahil doon, nang hatiran ako ng pagkain ay kumain na ako ng maayos. Kailangan kong magpalit ng strategy. Tatakas na lamang ako. Baka makakuha ako ng pagkakataon na sumalisi kay Timothy at sa mga tauhan niya. Sa silid na inuukupahan ko, gumagawa ng trabaho si Timothy. Kahit kapag video call nito ang asawa niya na nakabalik na ng metro. Hindi man lang nagalit si Meredith na hindi niya inabutan si Timothy sa bahay nila. Parang mas pabor pa sa kanya na hindi ito umuwi. Kahit pa lumipas na ang isang araw na nakauwi si Meredith. Dan, isinara nito ang laptop at tumayo. Nag-inat pa ito saka lumapit sa kama ko. Natanggal na ang dextrose ko kagabi pa. Kumusta ang pakiramdam mo, babe? Hindi mabuti. Parang mamamatay na sobrang bored sa lugar na to. Hindi ka dapat mabore sa lugar na to. Ito ang bago mong bahay. Gago! Umira pa ako rito. Mas gugustuhin kong mamatay na lamang talaga kaysa tuluyan mo kong kontrolin ang buhay ko. Babe, pwedeng mamatay sa sarap pero yung malagutan ng hininga. No. Hindi ko inahayaang mangyari sa'yo. Baka interested kang mamingwit. May palaisdaan tayo rito.
Tiyak kong malilibang ka roon. Talaga? Madalas kong gawin dati yun eh. Kapag wala kaming ulam sa bahay. Pumupunta ako sa palaisdaan ng tiyuhin ko. Namimingwit ako roon. Bata pa ako noon. Hindi pa afford ni Lola ang 3 times a day na ulam. Kapag ang ulam sa umaga, asahan mo tanghalian at hapunan ay asin na lamang. Nang umasenso ang magulang namin ni Meredith, naging regular na ang padala nila pero hindi ako naging masaya. May pera nga. Nawala naman ang magulang ko. Nakalimutan nilang 2 pala ang anak nila. Bubuhatin kita papunta roon. Wag na. Ako na lamang ang pupunta. Tapos ano? Ilulunod mo ang sarili mo. Wag ako. Advance ako mag-isip. Nakangising ani nito. Sa sobrang advance, naisip agad nito ang plano kong tumakas. Kaya nakuha ko na naman itong gawaan ng paraan para kontrahin ang bala ko. Binuhat ko nga nito patungo roon. Mayroon namang malaking umbrella kaya hindi mainit. Pinaupo niya ako sa lodge bench. Sa kanya inihanda ang mga gagamitin. Ready? Tanong nito sa akin nang matapos siyang lagyan ng vein ang fishing rod. Inirapan ko na lamang ito pero nakuha nitong bumungisngis. Hindi nagpapaapekto. At ipinapakita ko ang sama ng ugali ko. Tumayo ako. Nakabawi naman ako sa ginawa kong pagtotorture sa sarili. Lumapit ako rito at dinampot ang pamimingwit. Gusto mo ng tulong? Tanong nito. Mukha yatang minamaliit nito ang kakayahan ko. Laking probinsya to, no? Kaya ko na to. Pumwesto na ako para mamingwit. Ilang segundo pa ay naramdaman ko na may nahuli na ako. Hindi ko napigil ang mapatili sa excitement. Nakahuli ka kaagad. Wow, babe! Ang galing mo! Puri nito sa akin na agad na pumwesto sa likuran ko at agad akong tinulungan. Tilapia ang nahuli. Malaki rin yun. Parang enough na sa akin para mabusog ako sa isang kainan. Masarap itong iihaw. Tapos may kamatis, mangga at bagoong. Samahan na rin pala natin ng sibuyas. Perfect. Iyan ang ipaghahanda natin mamaya. Nagpatuloy kami sa panguhuli. Saglit na nakalimutang mag-aaway kami. Nag-enjoy ako. Na-miss ko rin kasi ang ganitong activity. At dito na po nagtatapos ang chapter 17 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.